Nagsisimula ang pelikula noong taong 2005, kung saan makikita natin ang isang binatilyo na si Felix, na kilala sa pagiging sobrang mahilig. Isang araw, habang naiinip siya sa klase dahil sa walang katapusang leksyon ng guro, gumuhit siya ng isang pambihirang larawan ni Sister Candelario. Napansin ito ng ilan sa kanyang mga kaklase at ipinasa-pasa hanggang sa makarating ito mismo kay Sister. Agad na tumayo si Felix upang pigilan siya, ngunit sinabi ng mga kaklase niya na siya ang gumawa ng drawing na iyon. Lubhang nagalit si Sister Candle, at bilang parusa, inutusan si Felix na isulat ang buong Biblia gamit ang sarili niyang kamay at ipasa ito kinabukasan. Matapos nito, nakaupo si Felix sa kantin kasama ang kanyang dalawang kaibigan na sina Garfield at Line. Habang nag-uusap, napansin nilang dumaan si Nikki, isang magandang babae, at agad silang nagumpisang mag-usap ng hindi maganda tungkol sa kanya. Maya-maya, may isang lalaking lumapit kay Felix dala ang litrato ng kanyang crush, at humiling na iguhit siya upang imaginein siya habang tinitingnan ito. Ginawan naman siya ng guhit ni Felix. Pagkaraan nito, lumapit kay Felix si Kathy, isang estudyanteng nag-aaral ng interior design sa parehong kolehiyo. Isa siyang relihiyosang babae na minsang nanalangin sa simbahan na sana'y makatagpo siya ng isang makasalanang lalaki upang ito'y ituwid niya, at kalaunan ay maging kasintahan niya. Alam ng buong kolehiyo na si Felix ang pinakamahilig sa lahat, kaya si Kathy ay interesado sa kanya. Papalapit na ang kaarawan ni Kathy, at nais niyang maging mas malapit kay Felix sa araw na iyon. Ngunit si Felix ay walang interes, dahilan upang maghinala ang kanyang mga kaibigan na baka siya ay bakla, dahil sa kabila ng paglapit ng babae, tila umiiwas siya. Gabi ng araw ding iyon, umuwi si Felix mula sa palengke na may dalang mga scandal tapes at mga lumpiang gulay. Habang kumakain, naisip niya ang kakaibang kasiyahan na dulot ng lumpia para sa iba, kaya sinubukan niya ring magbatibot gamit ito. Habang abala pa siya, biglang dumating ang kanyang tiyahin. Nagulat si Felix at ibinalik ang gamit na lumpia sa pinggan. Dahil hindi alam ng tiyahin ang nangyari, kinain niya ito at nagulat si Felix na nagustuhan pa ito ng kanyang tiyahin. Kinabukasan, habang papunta sa paaralan, nakakita si Felix ng isang magandang babae na si Katie. Bigla na lang sinunggaban ang cellphone ni Katie ng isang lalaki at tumakbo. Hinabol ni Felix ang magnanakaw at pinigilan ito, pero sa kaguluhan ay aksidenteng napunit ang tapal-odo ni Katie at nalantad ang kanyang bandera. Dahil dito, natakot si Felix at agad ibinigay ang kanyang jacket kay Katie. Sa kabila nito, nasample pa rin siya at umuwi ng tahimik. Sa klase, dumating ang isang guro at sinabing ang kanilang biology teacher ay pansamantalang hindi makakapasok, kaya papalitan muna ito ni Miss Katie, na siyang babaeng nakita ni Felix kanina. Nagulat siya at sinubukang umiwas. Kinagabihan, pinag-uusapan ng mga kaibigan ni Felix sa social media ang jacket na suot ni Miss Katie at tila pamilyar ito. Bigla namang nag-message si Kathy kay Felix, at nagsimula siyang mag-ensayo ng pagiging malapit kay Katie sa kanyang imahinasyon. Bumaba siya upang kumain ng itlog, at sinabi ng kanyang tiyahin na may bisita na titira sa kanilang bahay ng 3 buwan. Dumating si Katie at agad nagtago si Felix sa ilalim ng mesa. Ipinaliwanag ng tiyahin na hindi kanila ang bahay kundi sa kapatid niya. Doon nalaman na magkaibigan pala ang mga ina ni na Felix at Katie. Ang ina ni Felix ay nasa Japan kaya iniwan siya sa tiyahin. Habang nakatago, nakita ni Felix ang mga hita ni Katie mula sa ilalim ng mesa. Nang tinawag siya ng tiyahin, nagdahilan siya na may ipis sa ilalim. Ngunit napilitan din siyang lumabas. Nagulat si Katie na siya pala si Felix, pero hindi niya sinabi sa tiyahin ang nangyari sa palengke. Nais sanang tawagan ni Felix si Garfield upang ikwento ang lahat, ngunit pinutol ni Katie ang linya ng telepono. Nag-usap silang dalawa, at pinakiusapan ni Katie si Felix na huwag ikwento kahit kanino ang nangyari, at huwag ding ipagsabi na sa kanila siya nakatira. Kinagabihan, habang natutulog si Felix, pumasok si Katie sa kanyang silid sa kanyang panaginip at unti-unting nag-alis ng tapal-odo upang palakpakan siya. Ngunit sa huli, napagtanto niyang nananaginip lamang siya. Kinabukasan sa kolehiyo, usap-usapan ng mga lalaki ang kagandahan ni Miss Katie at nais ng lahat na mapasama sa klase nito. Nang pumasok si Katie sa klase, may mga bulaklak at regalo sa kanyang mesa bilang pasasalamat ng mga estudyante. Lahat ng lalaki sa campus ay nahuhumaling kay Katie at nais siyang makilala, ngunit si Felix ay tila walang interes. Ilang araw ang lumipas, isang araw ay nakita ni Felix si Katie na may kasamang isang lalaki. Samantala, iyon din ang kaarawan ni Kathy, kaya isinama niya si Felix sa isang hotel. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi pa rin siya pinalakpakan ni Felix.
Dahil dito, napaiyak si Kathy at nangakong si Felix na balang araw ay magiging mas malapit din siya sa kanya. Pagka-uwi ni Felix sa kanilang bahay, dumating din si Katie makalipas ang ilang sandali. Halatang nakainom si Katie. Nalaman niya na si Felix ay nagpunta sa doktor para sa isang physical exam, pero hindi ito naging matagumpay. Tinukso siya ni Katie na tila wala pa siyang masyadong karanasan. Nagtanong si Felix kung sino ang kasama ni Katie kanina, at inamin nitong kasama niya ang kanyang nobyo, si John. Ngunit ngayong araw din sila naghiwalay, matapos niyang madiskubre na niloko siya nito. Habang nag-uusap sila, nakatulog si Katie. Kinagabihan, nanaginip si Felix na parang pinaglalaroan siya ng dalawang babae sa kanyang buhay, si Kathy at si Katie. Kinabukasan sa paaralan, muling lumapit sa kanya ang bully at pinilit si Felix na gumawa ng isang bastos na drawing ni Miss Katie. Dahil sa takot, pumayag si Felix, kahit labag ito sa kalooban niya. Samantala, si Kathy ay sumama sa klase ni Felix dahil wala ang kanyang propesor. Pumayag si Miss Katie na umupo ito sa klase. Habang nagtuturo si Katie, napansin ni Kathy na parang naiiba ang kilos ni Felix. Akala niya ito ay dahil sa kanya, kaya nagpakitang gilas siya kay Felix habang nasa klase. Nakita ito ni Katie, ngunit pinili niyang huwag na lang magsalita. Kinagabihan, sinubukan ni Felix na gumawa ng drawing ni Katie, pero hindi niya magawa. Napansin niyang malungkot si Katie dahil sa breakup, kaya inalok niya ito ng kanyang cellphone para tawagan si John at ilabas ang sama ng loob. Natuwa si Katie at sa sobrang galit, nahulog niya ang telepono ni Felix. Nangako siya na tutulungan si Felix na makakuha ng mataas na marka bilang kapalit. Dahil dito, napagtanto ni Felix na bukod sa kanyang ina at kapatid, si Katie na lang ang taong komportable siyang kausapin. Ginawa niya ang drawing at ibinigay ito sa bully. Ngunit, sa kasamaang palad, kumalat ito sa mga kaklase niya at umabot kay Katie. Sa halip na magalit, natuwa si Katie sa drawing. Pinuri niya si Felix at sinabing may potential siya bilang artist. Ipinaliwanag niya na ang estilo ng drawing ay tinatawag na stylized cartoon art at may demand ito sa merkado. Nagpasalamat si Felix ngunit humingi rin siya ng paumanhin dahil pinuri siya ni Katie sa harap ng buong klase. Ngunit sagot ni Katie, totoo ang lahat ng sinabi niya, naniniwala siyang may talento si Felix. Pagkatapos, pinakain ni Katie si Felix ng niluto niya. Dumating ang dalawang kaibigan ni Felix na sina Garfield at Line, at nagulat sila na si Miss Katie ay nasa bahay ni Felix. Ipinaliwanag ni Felix na magkaibigan ang kanilang mga magulang at pansamantalang nakatira si Katie sa kanila. Nainggit sina Garfield at Line kay Felix dahil siya ay may girlfriend at nakatira kasama ang babaeng hinahangaan ng buong paaralan. Para pasayahin sila, dinala ni Katie ang tatlo sa isang bar kung saan nag-enjoy sina Garfield at Line. Samantala, si Felix ay nababalisa dahil malapit na ang araw na muling magkikita sila ni Kathy. Pag-uwi nila, binigyan siya ni Katie ng mga payo. Dahil dito, napalapit ang loob ni Felix kay Katie at hinalikan niya ito. Kinabukasan, sinabi ni Felix kay Katie na nakipaghiwalay na siya kay Kathy. Ngunit sagot ni Katie, kung hindi lang siya guro ni Felix, baka may puwang pa ang nararamdaman nila. Ngunit ngayon, hindi na ito maaari. Ilang araw matapos nito, natanggal si Katie sa kanyang trabaho bilang guro. Naging malungkot si Felix sa nangyari. Nang mamasyal sila ng kanyang mga kaibigan, nakita nila sa isang tindahan ang video scandal ni Katie na isinapubliko ng dating nobyo nitong si John. Nagwala si Felix sa galit at sinira ang TV ng tindahan. Pag-uwi niya, wala na si Katie, umalis na ito. Para maalis ang atensyon ng mga tao sa iskandalo ni Katie, nag-upload si Felix ng video na nagpapakita ng kanyang sariling kahihiyan. Dahil dito, siya ay na-expel sa paaralan. Ilang araw matapos nito, bumisita si Katie kay Felix. Nagkausap sila ng masinsinan, nagbahagi ng damdamin, at naghiwalay ng may pag-unawang mahalaga sila sa isa't isa. Pagkalipas ng maraming taon, ipinakita na si Felix ay isa ng kilalang artist sa ibang bansa at may sarili ng pamilya. Ngunit kahit kailan, hindi niya nakalimutan si Katie. At dito nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento. Salamat sa panonood, ingat ka palagi, at hanggang sa muli.